Hey, what's up? Good day mga boss. Panibagong obra, panibagong piyesa na naman. Bali ngayon for today's video, gagawa tayo ngayon ng isang full arm project back to back. Yan, tama kayo nung narinig, back to back yung gagawin natin. Isang inner arm muna ngayong gabi, tapos kinabukasan yung lower arm naman. Ganyan katibay yung kliyente natin. Diba? Siyempre, magbe-beach kami, kaya kailangan full pack din yung tattoo. Diba? Yan. Yes, mag-ano kasi kami, mag-outing kami. And meron pa siyang 10 days para mag-heal yung tattoo niya. And allowed na yun na dalhin sa beach. And yan, kaya ako rin naman nasabi sa inyo tong topic na to is isa yun sa mga nagiging problema ng mga ibang mga nagpapatato na if allowed ba daw na swimming ang isang tattoo kapag fresh. Hindi siya allowed kasi syempre open wound pa yan siya eh. Mga 3 to 4 days to 5 days pinaka-safe ang close wound ng isang tattoo. And tandaan nyo, sugat din yan. Kailangan talaga yan ng nababantayan at naalagaan. Hindi yan siya dapat binabara-bara ng pagpapagaling na parang katulad lang ng ordinaryong sugat. Dapat iniingatan yan kasi obra yung nandiyan dyan. Hindi yan siya basta-basta magiging peklat lang. Kundi magiging isa yan siyang obra maestra. Bali, napagdesisyonan niya na itong pyesa na to ang gawin. And hindi naman ako tumutol kasi maganda naman yung pyesa. And syempre, gusto natin yung black and gray yan eh. Kaya hindi tayo nag-ano dyan. And kapag siya humanap ng isang pyesa, required ko rin siya na maglabas ng original design kasi ayaw ko nang nakatattoo na. Pwede naman yung nakatattoo na pero remake tayo, gawa tayo ng bago kasi yung nakatattoo na kasi deform na yun eh. And magiging problema yung pag in-apply natin ng panibago sa balat ninyo. Di ba? Kaya yun, isa yan sa mga approach ko kapag may kliyente na nag-inquire sa akin, kahit sino naman. Minsan nga tinatanggihan ko pa kasi medyo matigas ang ulo ng mga nagiging kliyente kasi nga hindi nila nauunawaan yung situation na nakikita ko kapag may mga piyesa na pinipresent kayo sa amin. Siyempre, sa part din namin bilang isang artist, alam na namin kung ano magiging resulta niyan. Alam na namin kung anong kalalabasan na niyan. And siyempre, isa yun sa mga part namin na maaari nyo kaming masisi kung pangit ang kalalabasan ng inyong obra. Diba? Fault talaga namin yan. And dun sa part na yun, dun lumalabas yung pagiging pro namin bilang isang pro artist. Yung dapat accountable kami sa mga nangyayari sa balat ninyo. Yung iba kasi tatulan ng tattoo eh. Kapag pangit ang kinalabasan, sabihin may problema sa balat. Nakainom daw, makaano daw, hindi daw pinapasukan ng ink yung balagyan, nagkaganon. Meron bang ganon? Ito para sa mga viewers ko tsaka sa mga sa mga naging kliyente ko din. Never nyo ako naringgan ng ganyang approach na may problema kayo sa balat, na may matigas yung balat ninyo, hindi kayo pinapasukan ng tinta. Walang ganon. Lahat ng needle nilalabas yan sa market ng matalim. Diba? Walang ganun, walang balat na hindi tinatabla ng needle. Ano kasi Superman? 'Di ba? Walang ganun. Nasa technicality lang ng paggamit mo ng needle 'yon or ng machine mo. It's either may problema sa mga ginagamit mo, 'yun lang 'yun. Kaya doon sa mga naging kliyente ko na mapupunta sa ibang artist, kapag ganun ang approach ng artist sa inyo, negative na 'yun. Wala kayo sa akin. Bali wala namang special dito sa pyesa na 'to. Kaya lang naman ako nag-voice over dito kasi gusto ko i-share sa inyo yung pag-a-apply ko ng light to dark. Although meron na itong mga although lagi ko ito sinasabi sa mga videos ko. Pero doon kasi naka-timelapse doon, hindi nyo makikita kung paano ko siya ina-apply ng maayos. So dito, naka-real time to. And pagdamutan na ninyo kung ano man mapupulot ninyo. May mapulot man kayo, edi thank you. Kung wala, edi sorry. Yan, bali dito sa simulan natin sa mixture na ginagamit ko. Gaya ng sinasabi ko palagi sa mga previous video ko, hindi ako bumibili ng ready mix. Mas prefer ko yung ako yung mismo nagmi-mix. Bukod sa kabisado ko siya, dun na rin kasi ako naging komportable kasi natatantya ko yung kailangan kong ink. And syempre, meron niyang disadvantage tsaka advantage.
Dun muna tayo sa advantage. Yun nga, yung sinasabi ko nga sa inyo na natatansya ko yung kailangan kong ink. Mapasobra man, sa diluted na lang yun. Tapos, pagdating naman sa disadvantage sa kanya, syempre, malaki ang chance dun sa mga bago pa lang na hindi magpantay-pantay yung mixture hindi magpantay-pantay yung healing ng kanyang mga ginagawa. For example, full sleeve. Dun sa first tattoo niya, yun na mismo yung pinaka niya. Tapos sa second tattoo niya, doon na magkakaproblema kasi another mixture na naman yun. Gawin mong reference yung luma mong tattoo, yung nauna mong tattoo para hindi ka mahirapan. Kasi sa case ko, kabisado ko na kasi yung gawa ko. Alam ko yung alam ko yung texture na kailangan ko, alam ko yung contrast na gagayahin ko, alam ko yung dapat na application na gawin doon. And pagdating naman dun sa kulay, ay sa needle natin, puro RM ang ginagamit ko palagi pag nagba-black and gray ako. And ito yung pinaka twist kasi dyan kapag gumagawa ka ng mga soft shading. Alam niyo yung bug pen? Ang bug pen kasi, kaya tinawag na bug pen. So, siyempre, bug pen, ibig sabihin, maninipis yung hibla ng needle. Yung talim ng needle, maninipis. Meron kasi tayo kung mapapansin nyo dun sa dalawang ng needle. Sa label ng needle, may 120 tsaka 100. Ewan ko lang kung napapansin nyo ha. May reason yan kung bakit ganyan ang sizing yan. Ang 100 kasi, yun yung bug pen. Ang 120, yun yung regular. Yun yung diameter nung natin, nung needle. Kung gaano siya katalim. So, the more na matalim yung needle natin, the more na manipis yung butas-butas na magagawa niya. Ngayon, the more na makapal naman, syempre, the more na mas malaki yung butas. Yun yung pagkakaiba. 100, yun yung size na bug pen. 120, yun yung makakapal ang butas. Ang pagkakaintindi ko sa kanilang dalawa, ang bug pen, maganda siya sa mga soft shading kasi syempre maliliit nga ang butas. Makakapag-create ka talaga ng maayos na soft shading. Tapos sa sa hindi bug pen, dun sa 120, maganda siya pang color packing. The best siya, napaka-solid. Subok yan. Pag color packing ang ginagamit mo, the best yan. Sa sa pag nagba-black and gray ako, syempre hindi naman tayo masyadong nagpa-packing. May mga part na kailangan nating i-packing pero hindi majority. Syempre ginagamit ko na agad yung bug pen. Kasi nga, alangan namang mag-waste pa ako ng needle para lang, halimbawa 15 M1, tapos bug pen yung isang M1, tapos yung isang M1 ko naman hindi bug pen. Alangan namang mag-waste pa ako ng ganun, diba? Kakabisaduhin mo kung paano ipang-color packing yung bug pen para at least kahit paano maintindihan mo kung paano naglalaro yung mga needle mo, yung mga gamit na ginagamit. May iba kasi na nagrereklamo na ang hirap daw and usually talaga mahirap talaga sa umpisa pag hindi mo kabisado, pag hindi mo gamay. Mahirap talagang ipang packing ang bug pen. And may mga napapanood din ako na video na ganun nga ang nagiging comment nila pagdating sa bug pen. Hindi siya maganda daw gamitin kasi nakakabugbog ng balat. Nakakabugbog talaga siya ng balat kasi nga pipilitin niyo siyang papasukin paulit-ulit, pabalik-balik yung niya, hagod niyo. Mas nabubugbog na yung balat. Pero yun nga sinasabi ko nga sa inyo, may way dyan para magamit niyo siya ng tama. Aralin niyo lang. Paglaanan niyo lang ng panahon paano siya pag-aralan. Sa tattoo naman, hindi lang tayo puro kabig. Pag-aralan din natin yung mga lahat ng bagay, lahat ng mga gamit na mahawak natin. Lahat yan, pag nagamit natin ng tama, magandang kalalabasan ng mga gawa natin. Tapos, syempre, nag-i-evolve din kasi ang mga gamit Dati nga, tingnan mo naman, ang gamit-gamit lang namin dati is hindi ko inabutan yung mga makina na yung sinadyang gawin lang. So, inabutan ko na nun mga na. May rotary naman noon, pero iba kasi talaga ngayon Sipin mo, wireless na. Diba? Pen type na. Dati kasi, nabutan pa namin yung mga coil Ngayon, wala na yata nagko-coil. Diba? Comment nga kayo sa baba kung nagko-coil pa rin kayo hanggang ngayon. Kung nagpa-power supply pa rin kayo hanggang ngayon. Dati kasi, hindi ka makakapagtato pag wala kang power supply. Pero ngayon, sobrang nag-evolve ng matindi
ang tattoo industry. Sobrang nag-i-evolve. Kaya nga 'di ba, ang dami nagsipagsibo lang tattoo artist. Dati client mo lang, ngayon artist na din. So yun, sa lahat ng gusto magpa-tattoo habang ako'y nasa Taiwan pa, hanggang July na lang ako pwede mag-tattoo dito sa Taiwan kasi ako'y uuwi na. Doon na tayo makikigulo sa Pilipinas. Sa lahat ng gusto magpa-tattoo dito sa Taiwan, message nyo lang ako sa aking mga social media account. Nandyan sa baba yung mga account ko. Facebook page, TikTok, YouTube. Kahit saan dyan, pwede nyo ako i-message. Kakausapin ko kayo ng malala. Alright, feel free to inquire. And hanggang dito na lang yung video ko. Salamat sa panonood. Salamat sa walang sawang pagsuporta. Kita-kits tayo sa mga susunod kong video. God bless. Bye-bye.